Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito pong yung lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateras Evangelical Church. Sa gabi ito, pag-uusapan po natin is, may mga bagay tayo na makakalimutin tayo. Pero may mga bagay na sinasabi ang Biblia na dapat tandaan natin. Kaya ang pag-uusapan natin sa gabing ito is tungkol dun sa tandaan natin. No? Bakit kailangan tandaan natin itong mga bagay na ito? Kasi pagka natandaan natin itong mga pag-uusapan natin, mag-iiba yung pananaw natin. Mas tataas yung level ng pananampalataya natin sa ating Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin, kailangan natin palagi ang tulong ng Diyos para maunawaan, maintindihan natin ang kanyang salita. Tayo pumikit, tayo manalangin. Ama, na dakila, na makapangyarihan, salamat dahil meron kaming pagkakataong kagaya nito na pag-aralan ang iyong mga salita. Alam po namin na kailangan namin yung ganitong pag-aaral para matandaan namin ang patungkol sa mga sinasabi mo, sa mga instruction mo, at kung sino ka ba sa buhay po namin. Kasi Lord, kapag alam na alam namin kung sino ka at kung anong pinapagawa mo sa amin, magiging daan ito para mas tumaas yung level ng aming pananampalataya. Sa buong araw na ito, Panginoon, salamat dahil ikaw nag-ingat sa amin at narito, haharap kami sa pag-aaral sa inyong salita at kailangan namin ng pangunawa, pagkaintindi sa inyong salita. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na sa tulong ng iyong Espiritu Santo, ipapaunawa mo sa amin ang iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Sabi po rito sa Awit 135:13, sabi rito, ang pangalan mo, O Yahweh, ay magpakailanman. Lahat ng nilikha, Yahweh, hindi ka malilimutan. God's people claim that they will not forget God, their Creator. Bakit nasabi ng psalmist na tayong mga nilikha ng Lord, huwag siyang kalilimutan? Una-una, kaya dapat dapat tandaan natin to para hindi natin makalimutan ang kabutihan ng Diyos. Letter A, God is merciful. Merciful. 135 ng Psalm, verse 14. Ikaw na may mahahabag sa lahat ng iyong lingkod, ang alipin ay lalaya sa kanilang pagkagapos. Dahil merciful ang ating Diyos, hindi niya hahayaan na manatili tayo sa pagkakagapos o sa tanikala ng kasalanan. Tutulungan tayo ng Diyos na magtagumpay laban sa kasalanan. Tandaan po natin, hindi natin kayang labanan ang kasalanan o yung tukso, yung mga ginawa nating pag-aaral. Pero dahil merong salita ng Diyos na nagbibigay sa atin, na tumutulong sa atin para tayo ay magtagumpay sa lahat ng klase ng kasalanan. Ang kailangan lang talaga natin, hahawak lang tayo sa salita ng Diyos. Gawin natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sinabi sa Exodus 34:6-7, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinapalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ika-apat na saninlahi. Kung titignan po natin dito, sabi nga dito, patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig. Sinasabi lang dito na tayo'y mahal na mahal ng Diyos. No? At sinasabi niya, dahil siya'y merciful, mananatili siyang tapat doon sa kanyang mga pangako. At dahil merciful siya, tinutupad niya ang kanyang mga pangako hanggang sa libo-libo at patuloy na pinagbabayad ang kanilang, at patuloy kung pinapatawad ang kanilang kasamaan. So, ibig sabihin si Lord, yung mercy niya, palaging na doon. Gaano man katindi yung nagawa natin kasalanan, kapag lumapit tayo sa Kanya at totoong nagpakumbaba tayo sa Kanya, may gagawin siya. Patatawarin tayo. Pero of course, hindi natin dapat gawing mag-take advantage tayo. Dahil alam naman ng Diyos. All-knowing siya. Alam ng Diyos kung kagaya na sinasabi ng iba na, ay, saka na lang ako hihingi ng tawad pag malapit na akong mamatay. Kapatid, paano kang nakakasiguro kung aabot ka pa sa gano'n na makakahingi ka ng tawad?
Kaya ngayon pa lang, dapat ngayon pa lang, nag-uumpisa na tayo humingi ng tawad at gawin natin yung mga pinagagawa ng Diyos sa atin. Mapagpatawad ang ating Diyos, pero ang justice niya ay binibigay niya sa mga nagkakasala. Piliin natin huwag sumuway sa kautusan ng Diyos para yung kanyang mercy ay talagang makuha natin. Kasi kung hindi natin gagawin itong mga bagay na ito, na para bang magte-take advantage tayo sa kanyang mercy, hindi mercy ang makukuha natin. Paparusahan tayo kagaya ng binasa natin. Di ba? Ano sabi? Balikan natin. No? Dito sa Exodus. No? Anong sabi dyan? No? Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang mga kasalanan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit, ito tanda natin yung ngunit, hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang paparusa ko'y hanggang ikatlo at ikaapat na salinlahi. Tayo pong mga tatay, tayo pong mga magulang, tayo na unang nakakilala kay Lord, dapat wag nating hayaan na tayo magkasala to the point na pati yung susunod nating lahi ay maapektuhan dahil sa ginawa nating pagkakasala. Lalong-lalo na po yung tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw na ayaw na ayaw na ayaw ng Diyos dyan. Tingnan niyo po yung sinasabi hanggang saling lahi. No? Kaya dapat tandaan po natin, yung ginagawa nating mga tatay, ating mga magulang, magsasuffer po. Tingnan niyo po tingnan niyo na lang ito Kapag ikaw, nag-aaral ka ngayon, o mga naunang panahon, nag-aaral ka, pero hindi mo ginawa yung tamang pag-aaral, puro balak-bal kung anong gawin, makaka-apekto sa'yo, hindi. Makaka-apekto. At pati yung susunod mo sa aling lahi, maapektuhan. Bakit? Hindi ka nag-aaral ng gusto Hindi mo inayos ang buhay mo. Kaya pati yung mga anak mo, yung asawa mo, madadamay sa ginawa mo, sa ginawa natin na hindi tama. Pero salamat na ang ating Diyos ay napakabuti. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating baguhin. Mapagpatawad ang ating Diyos. Kaya lang, tandaan natin, huwag tayo mag-take advantage doon sa pagiging merciful ng ating Diyos. Pangalawa, bakit natin, ano pa yung mga dapat nating tandaan sa ating pagsunod sa ating Panginoon? Letter B, God is true. Awit 135, verse 15 hanggang 17. Ang mga Diyos ng mga bansay gawa sa pilak at ginto, kamay ng mga tao, ang humuhugis at bumuo. Oo, at mayroon silang bibig, hindi naman maibuka. Mga matay mayroon din, hindi naman makakita. Mayroon silang mga tainga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila humihinga sa ilong man o sa bibig. Our true God made everything. Kasama tayo sa nilikha ng Lord. Kaya dapat nandaan natin, di tayo ang gumawa sa Diyos natin na siyang lumikha sa atin. Lahat ng kanyang nilikha ay nasa kanyang mga palad at kapangyarihan. Kaya hindi po pwedeng gagawa tayo ng isang something na object na gagawin natin Diyos. Bagamat nangyayari ito, hindi man yung sinasamba mo, pero parang sinasamba mo na, halimbawa, ganito. Mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa sa Lord. Idolatry na yan. Pagsamba na yan sa Diyos-Diyosan. Dahil ang Diyos na natin ay yung pera. Ano pa? Trabaho. Imbis na dapat magsisimba ka, imbis na dapat magkakaroon atin ka ng prayer meeting, pero dahil meron kang trabaho, mas inuna mo yung trabaho. Hindi ko po sinasabi na masama ang trabaho. Kaya lang, pag ang trabaho mo ay nalalayo ka na dahil sa Diyos, mas Diyos mo na yung tinatawag mong trabaho. So, ibig sabihin, kahit hindi yung literal na meron kang ginawa na Diyos-Diyosan o idol, hindi lang po yun. Even yung mga bagay na nandito sa mundo na mas ito lang po yung kapag binigyan natin ng mas mahalaga na attention yung mga bagay na nandito kaysa sa ating Diyos, ang tawag na po doon idolatry. Kasi mas mahalaga na sa'yo yung ginagawa mo rito kaysa kay Lord. Kaya kapag merong service tayo, which sinabi naman na kailangan gawin natin ito na linggo-linggo, kung meron tayong tinatawag na prayer meeting na hindi ka pumupunta, sabihin ko po ng point blank sa bawat isa sa atin na nakikinig ngayon, ibig sabihin, ina-idol na natin yung mga bagay na kumukuha sa atin para
tayo makasamba sa ating Diyos. Kapag gusto, may paraan. Kung gusto natin talaga na magbasa ng Bible, mag-aral ng kanyang salita, magagawa natin. Sabi natin, paano? Humingi tayo ng tulong sa ating Diyos. Ipapakita sa atin ng Diyos, ibibigay niya sa atin kung paano gagawin natin. Ang tanong lang, kapag binigay ba ng Diyos yung gusto natin, yung gusto niya na gawin natin, para talaga sambahin natin siya. Gawin natin siyang Diyos ng ating buhay, hari ng ating buhay. Sa tingin nyo, hindi bibigay ng Diyos yun? Ibibigay po ng Diyos yun. Bakit? Alam niya, kapag binigay sa atin yung bagay na hinihingi natin, siya ang gagawa ng paraan para na makapokus tayo sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga, palagi kong sinasabi ito kapag nag-apply ka ng trabaho, kapag sinabi na tuwing linggo may pasok ka, i-cross out mo na. Pwede tayong bigyan ng Diyos ng isang trabaho na hindi maapektuhan yung pagsamba natin sa Kanya. Kaya ni Lord na dalhin tayo sa isang trabaho na kaya niya na gawin na baka mas malaki pa nga ang sweldo. Bakit? Kasi kapag nandun ka sa isang kumpanya na binigyan ka ng pagkakataon na makasama sa tunay na Diyos na pinaglilingkuran natin, makikita mo lahat ng hahawakan ng iyong kamay pagpapalain. Ibig sabihin, pag pinagpala tayo, yung pinagtatrabahuan natin, pagpapalain ng Diyos dahil nandun ang isang mananampalataya na katulad natin. Kaya kapag merong mananampalataya doon sa isang bahay o sa isang opisina, sigurado merong blessing na papasok doon dahil merong isang anak ng Diyos na nakapasok. So, ibig sabihin, special tayo. Huwag tayong mabahala o matakot na kapag nag-apply ka doon sa isang kumpanya, nilagay mo na tuwing linggo, hindi ka pwede magtrabaho. Makikita nila, maniwala po kayo. Gagawin ng Diyos na baka mamaya dahil sa'yo, mabubuksan ng kaisipan ng opisina niyan. Tuwing linggo, dapat sa Diyos nga pala yun. Magugulat kayo. Baka ikaw o tayo ang pagsimula ng pagbabago ng opisina niyan. Dahil sa atin. Bakit? Nakita nila kasi na ang pinagsisilbihan natin ay through God. Kaya through God, bibigyan tayo ng magandang journey, bibigyan tayo ng magandang trabaho, bibigyan tayo ng trabaho na mag-e-enjoy tayo. Alam niyo po, isa ito sa napakalaking bagay Huwag lang yung laki ng sweldo, tignan mo, tanong mo, ang anuhin mo dyan, mag-e-enjoy ka ba habang nagtatrabaho ka sa pinasukan mo? Kasi kapag sa umpisa pa lang sinabi sa'yo na hindi ka po pwede mag-day off ng linggo. Kasi dapat linggo, nandito ka rin. Pag sinabi sa'yo na hindi po pwede rito yung humihinto ka, nagpe-pray ka, huwag ka na pumunta dyan. Pwede tayong dalhin ng Lord sa iba. Bakit? True God siya Ang true God palagi gagawa through us para makita na ang mga lingkod ng Diyos o nananalig sa Diyos, mayroong magandang gagawin ang ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Pag totoong Diyos ang pinaglilingkuran mo, sigurado dapat magbibigay ka ng oras, ng panahon, at yung lakas mo, ibibigay mo natin sa Kanya. Bakit? Kaya nga sabi nga love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your might. So, ibig sabihin ko sa ng Diyos, gamitin natin. Again, hindi ko sinasabi na hindi na po tayo magtatrabaho. Ang maganda niyan dahil nagtatrabaho ka at nakikita niya, ibang klase tayong magtrabaho, pulido tayong magtrabaho, magugulat ka. Magugulat ka dahil merong gagawin ng Diyos at the more na nandun ka, the more na pagpapalain yung kumpanya niyo. Masarap yun. Dahil meron tayong true God, through us, gagawa at kikilos ang Diyos para makita na iba talaga kapag merong true God na pinagsisilbihan. Pangatlo, dapat tandaan natin dahil true God siya, dapat i-worship natin siya. Letter C, Awit 135 verse 19. Si Yahweh ay papurihan. Purihin siya, o Israel. Maging kayong mga pari sa Diyos ay magpuri rin. Si Yahweh ay papurihan, kayong lahat ng mga Levita, lahat kayong sumasamba ay magpuring sama-sama. Tandaan natin, lahat ng tao na talagang nagsisilbi sa true God, hindi po pwede
Hindi po pwede na sumamba. Hindi po pwede na hindi sumamba. Kailangan palaging sumasamba kay Lord. Of course, yung pagsamba hindi lang tuwing linggo. Paano paraan? Pag sa bahay, nag-meditate ka ng Word of God, isang sign ng pagsamba. Yeah? Humihingi tayo, kagaya ng ginawa po natin, sumamba tayo ngayon. Paano paraan? Humingi tayo ng tulong kay Lord. Maintindihan, maunawaan natin ang kanyang salita. At ngayon, naiintindihan natin, naunawaan natin. So, kasama sa sinasabi ng salita ng Diyos na dapat sumamba tayo sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At ang katotohanan ay nasa Kanyang mga salita. At kapag sinabi natin na binigyan natin ng time ang Kanyang mga salita, magugulat ka. Matik. Biglang praise the Lord. Purihin ng Diyos. Mapapaganon kang bigla. Bakit? Ipapa-remind sa atin ng Lord. Magiging matatandaan natin yung mga magagandang bagay na patuloy na ginagawa ng ating Diyos sa atin. So kapag ganyan yung pinaglilingkuran mong Diyos, hindi mo ba siya papupurihan? No? Hindi ba magiging daan ito para lalo natin siyang sambahin? No? Kaya nga, dapat tandaan natin itong mga bagay na ito. No? Tandaan natin itong bagay na ito na ang Diyos natin ay merciful, siya lang ang tunay na Diyos, at dapat sambahin natin siya. Sa gabing ito, kaibigan, hindi isang kaibigan, kapatid, hindi siyang aksidente na nandito ko ngayon. Hindi siyang aksidente na malaman mo na ang Diyos ay merciful. Hindi siyang aksidente na malaman mo kung sino ang totoo at tunay na Diyos. At hindi rin aksidente na marinig mo, malaman mo na ang Diyos, ang totoong Diyos ay dapat sinasamba natin. Kapatid, totoo ba? Nakikita mo, nararamdaman mo, at na-experience mo ang mercy ng God? Maaring nararamdaman mo, nararanasan mo, kaya lang, hindi mo na iintindihan na kaya nangyayari yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon ay dahil merciful ang ating Diyos. Halimbawa, bakit bigla ka natanggal sa trabaho? Mag-iisip ka, bakit nga ba? Maaari na yan ay mercy ng Diyos na inaalis ka doon sa sitwasyon na napakahirap. Maraming paraan, maraming klase. Pwede mamayang gabi bago ka matulog, tanongin mo kay Lord, bakit yung present situation mo ay nandiyan ka ngayon sa sitwasyon na yan? O baka naman sobrang pagpapala mo, ang dami mong blessing, abay dapat alalahanin mo na si Lord ang nagbigay nito, hindi dahil magaling ka, hindi dahil magaling tayo, dahil mercy ng ating Panginoon. Bakit? Alam kasi ng Lord na kung anong pakakailangan natin. Bawa, alam ng Diyos na ikaw ay magpapaaral ng anak na kailangan mong pera, mapopromote ka dahil sa mercy ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nakikita ng Lord Nakikita ng Lord na talagang ito yung dapat na ginagawa natin. At nakakatuwa dahil the more na ginagawa natin itong mga bagay na ito, the more na nakikita natin na nandyan ang ating Panginoon na tumutulong sa atin. Kaya nga, isipin natin mabuti. No? Isipin natin mabuti. Nasaan na kaya tayo ng punto ng buhay natin? Tandaan natin, ang ating Diyos ay merciful. Tandaan natin, ang ating Diyos ay dapat siya yung totoong Diyos na pinaglilingkuran natin. At kapag nakilala na natin at alam na natin kung sino ang tunay na Diyos, dapat hindi tayo titigil sa pagpupuri, pasasalamat sa Kanya. Kapatid, sa mga oras ito, at habang nakapikit ka, tingnan mo, isipin mo mabuti. Nandun ka ba sa sitwasyon na kilalang-kilala mo si Lord? Alam mo ba na ang ating Panginoon ay merciful? Alam mo ba na ang ating Diyos ay totoong Diyos na pinaglilingkuran? At dahil kilala mo ang Diyos, merciful ang God, at kilala mo siya, nakakasamba ka ba sa Kanya? Sinasamba mo ba siya talaga? Ang sinasabi, dinidig ka ng Bible, ang ating pag-asa sa buhay na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya sa John 1:12, ang sino mang sumampalataya at manalig sa Kanya, binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, palagi meron tayong pagkakataon na maranasan ang Kanyang mercy. Hindi tayo makakalapit kay Lord kung hindi niya in-extend ang Kanyang mercy. Kung hindi niya binigay ang Kanyang
ang kanyang pagpapala sa atin. Kaya sa gabing ito, isipin natin mabuti. Sinuko ba natin talagang ating buhay sa ating Panginoon? Nananalig ba tayo at sumasampalataya tayo sa tunay na Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos? Sinasamba ba natin siya? Pinapapurihan natin siya? Kasi kung di natin ginagawa itong mga bagay na ito at hindi natin alam itong bagay na ito, kasama tayo sa mga tao na hindi malaman kung saan pupunta. Pero kapag nasa ang ating buhay, sinurrender natin sa ating Panginoon, sa journey na ito makikita natin ang kabutihan, ang pagpapala, ang pagiging merciful ng ating Diyos. Ipare-recognize sa pamamagitan ng kanyang salita, magpapahayag ang Diyos sa pamamagitan even sa panaginip, sa mga vision, pero higit sa lahat, ang kanyang mga salita, ang magiging panuntunan natin sa kanyang pagsunod sa ating buhay. Kaya kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon at hindi ka nakakasiguro, maaaring akala mo, tinanggap mo na si Lord, ito yung pagkakataon para i-sure natin na talagang ang ating Panginoon ay ginawa mo Diyos ng iyong buhay at nanalig sumampalataya ka sa Kanya, tsaka natin mararanasan ang mercy ng ating Diyos. At dahil nakilala natin kung sino ang tunay na Diyos, patuloy yung mercy niya, ibubuhos siya sa atin. At gusto ng Diyos, dahil tinukonsider natin na siya talaga ang Diyos at Panginoon ng ating buhay, sambahin natin siya sa Espiritu katotohanan. Sumunod ka sa panalangin na aking gagawin para katunayan, pagpapatunay na talagang na magkakaroon ka ng kaugnayan sa ating Panginoon. Panginoong Sus, naririto po ako. Isang taong makasalanan. Isang taong nangangailangan po ng inyong kalinga at pagmamahal. Please, samahan po ninyo ako sa gagawin sa takbo ng buhay na ito. Samahan niyo po ako habang nabubuhay po ako sa mundong ito. Nananalig po ako at sumasampalataya na ikaw ang pag-asa ng aking buhay. Kapatid, kung ginawa mo itong mga bagay nito, mayroong mga pribilehiyo na binibigay ang ating Diyos. Unang-una, mayroong kang karamdaman sa mga oras na ito. Sabihin mo sa ating Panginoon, ano man ang iyong karamdaman, physical man yan, sabihin mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. 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 Masampalataya po kami sa inyo, Panginoon. Nananalig po kami. Hallelujah. Maaring may kaibigan ka o kakilala na may karamdaman, sige, sabihin mo ngayon. Kasama ito na pwede tayong mag-intercede doon sa mga tao na nangangailangan ng kagalingan. Hindi lang ikaw. Baka may kaibigan ka, kapatid, kakilala na may karamdaman, sabihin mo ngayon sa ating Panginoon na kailangan niya ng kagalingan. Yes, Lord. Lord, tinataas ko po sa inyo ang aking kapatid na may mga karamdaman, ang kapatid na Tony Tabora, ang kapatid na Edgar, ang kapatid po na Bong Sanchez, ang kapatid na Marvin, ang kapatid na Edgar, even Pastor Plevert, ang akin pong may bahay. Ikaw po, Panginoon, ang po pwede magbigay ng kagalingan. Opo. Ang Tita Linda, kayo pong patuloy na kumalinga sa kanya. Si Nanay po, na aming kapitbahay. Yes, Lord. Maging si Lady, tuloy-tuloy na recovery po para po sa kanya. Yes, Lord. Si Linda, abutin po niyo siya, Lord, ang iyong mapagpalang kamay. At ang iba pa po namin mga kaibigan na may mga karamdaman, ikaw po ang magkaloob ng kagalingan. Maging si Ben, recovery po para po sa kanya. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil lang po namin, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang aming dakilang manggagamot.
Gayun na rin, meron kang problema sa mga tao na nakakasalumuha mo. Tulungan tayo ng Lord na matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad kung tayo nagkamali. Dahil ayaw ng Lord na merong sa puso natin na merong galit kung kanino mang tao. Ayaw ng Lord. Gusto ng Lord, siya nga nag-utos, mahalin natin ang ating kaaway. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming pananampalataya. Sigurado ang kalaban gagawa para kami ay hindi magtagumpay. Pero ikaw ay merciful God na palagi tutulungan mo kami. Makikita namin, Panginoon, ang pagiging tunay na Diyos mo sa buhay po namin. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Gayun na rin, Panginoon, sa mga kapatid na may mga financial na problema, Lord, ikaw ang aming great provider. Kayo po magtuturo sa amin kung paano gagawin namin para kami po ay tunay na magkaroon ng sapat-sapat. At of course, yung paniniwala, pananampalataya namin sa iyo, may kaakibat to ng trabaho, tutulungan, bibigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom kung paano po namin haharapin yung trabaho na ilalagay mo po, ibibigay niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan at kaalaman. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan sa mga panahong ito. Kung paano pinagpala mo sila nakaraang taon, lalo mo po silang pagpapalain itong panahon na ito. Ngayon na rin sa buhay ng mag-asawa, karoon ng anniversary, extension ng pagsasama. Salamat po. Ikaw ang may gawa nito, ikaw ang nagbigay nito. Ikaw ang sentro ng pagmamahalan ng isang pamilya o ng mag-asawa. Patuloy, Panginoon, tinataas namin ang mga leader ng aming bansa. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, magkaroon po sila ng banal na takot para magawa po nila yung tungkulin na naipataw sa kanilang mga balikat. Kasi naniniwala kami, Panginoon, ikaw lamang yung pagkakaroon po ng banal na takot sa inyo ay nagsisimula sa aming paglapit at pagsamba po sa inyo. Balutin niyo po ng banal na dugo ang lahat ng aming mga leaders, magmula sa presidente hanggang sa pinakamababa, hanggang sa lokal, para magampanan po ng tungkulin at mawala po, Panginoon, yung mga bagay na pilit na ilalagay ng kalaban para sirain yung pagiging leader nito, mga taong ito. Ang kapulisan, mga sundalo, patuloy, Panginoon, na maging loyal para po sa Constitution ng aming bansa. At salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, doon sa aming mga spiritual leaders na siyang ginagamit mo sa aming paglago, sa aming pananampalataya. Pagpalain niyo po sila, patuloy bigyan niyo po sila ng extension ng buhay para kami po ay patuloy na mayroong matututunan sa paggamit mo po sa kanila para po sa amin. Muli, Panginoon, nihiling po namin, pagpalain mo po ang bansang Israel. Dahil ko mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Sa gabing ito, Panginoon, alam po namin, kinatagpo mo na, sinagot mo na, at inaangkin namin na magaganap ang lahat ng bagay na ito dahil ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol po dito sa ating pinag-aralan o meron po kayong mga gustong idagdag, huwag po kayong magkatubili. Mag-PM po kayo. Nandiyan po, lalabas po yung kung saan kayo mag-PPM. Dahil gustong-gusto po namin malaman kung merong mga tao na nabibenepisyon sa ginagawa po nating pag-aaral. At kung kayo naman po ay merong mga answered prayer habang tayo nananalangin, lalong-lalo na yung may mga karamdaman, please, PM din po ninyo kami. Dahil ito po ay nagbibigay sa amin ng kalakasan at nagbibigay po sa amin ng encouragement para ituloy po namin ang ginagawa nating pag-aaral. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelicals, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.